Ano nga ba ang ugat ng pag-aaway? Lalo na sa mag-asawa. Pag-usapan po natin yan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na yung pag-uusapan po natin ay distortion of roles. Pag sinabi po nating roles, ito yung mga gampanin natin. Role natin sa buhay, no? Bilang husband, bilang father, bilang estudyante, bilang anak, bilang asawa, bilang wife, bilang nanay. So, lahat po tayo may mga roles. Ang problema po, yung role natin, dinidistort natin. Ibig sabihin, sinisira natin. Hindi na according doon sa original na intention ng Diyos. So, ano po ba yung konsepto ng distortion of roles? After the fall, simula po na nagkasala si Eva at Adan, the God-ordained roles of men and women were fundamentally distorted as a direct result of sin. Sinira natin yung role natin yung mga meron kang responsibilidad, gampanin, pero hindi natin ginagawa. Sa halip, ginagawa natin yung opposite. Maraming tatay, hindi nagpapakatatay. Sa halip, iniiwanan yung pamilya. Maraming nanay, hindi nagpapakananay. Sa halip na alagaan yung pamilya, andun sa bingguhan, andun sa tongitan, or pwedeng absentee na. Sa maraming mga anak na dapat respetuhin ng kanilang mga magulang, pero hindi nila nire-respeto, hindi nila ginagalang, hindi nila sinusunod. Distortion of roles po yun. Ibig sabihin, may gampanin ka, responsibilidad ka, meron kang dapat punan or dapat gawin, hindi natin ginagawa. So, this distortion leads to conflict, broken relationships, and power struggles in marriage and in society. Instead of servant leadership and loving submission, sin introduced domination, passivity, and rebellion into human relationships. The struggle between men and women is not part of God's original design but a consequence of the fall. Ibig sabihin, hindi talaga gusto ng Diyos na sira ang relationship mo. Hindi plano ng Diyos from the very beginning na meron kayong samaan ng loob na, hindi lang po ito sa mag-asawa, sa lahat ng uri ng relasyon ng tao. Hindi kalooban ng Diyos na nag-aaway kayo, hindi kalooban ng Diyos na nagsasakitan kayo, may kinikimkim ka, na sama ng loob, na ang tagal mo nang nandiyan sa puso mo, hindi mo pa mapakawalan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos yung conflict, hindi kalooban ng Diyos yung brokenness sa mga relasyon. So, sabi po rito sa Genesis chapter 3 verse 16, ito po yung pagkatapos magkasala ng tao nila Eva at Adan, no? Sabi ng Diyos, to the woman He said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Sa Tagalog po, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis, at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Now, ito pong translation po na ito, yung mahirap po talaga i-translate to. May mga talata po sa Bible na mahirap i-translate. Kumbaga, you can translate this in both ways. Nakikita niyo po rito sa baba, no? Sabi po rito sa English, yung desire mo, yung paghangad mo, pwede po yung contrary to the husband. Ibig sabihin, yung paghangad ng babae, imbis na magpasakop ng may paggalang, gusto niyang kontrolin yung kanyang asawa at maghari-harian sa tahanan. Pwedeng mangyari yun, no? Isa sa mga nangyayari yun sa pinagmumula ng conflict yun. Nagiging controlling yung asawa. Kumbaga, yung asawang lalaki, gusto niya, kung anong gusto ng babae, yun ang nasusunod lagi. Pero ang sabi rito, but he shall rule over you. Yung rule over you, medyo abusive po yung tunog nito, yung tone nito Hindi po ito, kumbaga, leadership, kundi abusive leadership. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa. May footnote po yan, yung nakita niyo po yung letter A. Sabi ko sa inyo, mahirap po i-translate to tingnan niyo po rito sa baba. Sabi rito, o susubukan mong maghari sa iyong asawa, pero maghahari siya sa iyo. So, para po mas madali, imaginein niyo na lang natin, no? Sa isang tahanan, 2 hari. Sa isang kaharian, 2 hari. Magsusubukan ng babaeng maghari, pero yung lalaki, siya yung maghahari sa iyo. Ibig sabihin, yan po yung mga ugat ng conflict, no? Hindi na nagpapakumbaba yung mga tao.
Wala nang, distorted na yung relationship. Imbes na sa isang kaharian, may hari at reyna, nagiging dalawa yung hari. Dalawa yung nasusunod. Kaya po nagkakaroon talaga ng mga conflicts. Now, ito po yung katuruan natin sa umagang ito. Napakahabang topic po nito, no? Sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Madalas po talaga nakakasira ng relasyon, yung kakulangan ng leadership ng mga lalaki. So, yung mga lalaki, sabi rito, to lead with love. Minsan kulang talaga sa pag-ibig. Pag yung asawa mong babae kinulang sa pag-ibig yan, asahan mo, hindi magiging maganda ang iyong tahanan. Magiging malaimpyerno ang tahanan mo. Kasi, yung isang babae, pag hindi mo minahal yan, ikaw rin talaga magsasuffer dyan, mga asawang lalaki. Kasi kailangan nila ng love They need to be loved. Pag naramdam nila na love sila, secure sila, lalabas yan sa paglilingkod nila sa iyo, pagrespeto nila sa iyo. Pangalawa po, and for women to submit with trust. Napakahirap kasi sa mga babae na magpasakop na may pagtitiwala sa isang lalaki na hindi ka tiwa-tiwala. O sa isang tao na hindi ka naman minamahal talaga, no? Or kulang yung pagmamahal mo. Ang hirap magpasakop at sumunod at magtiwala at rumespeto sa isang taong ang hirap irespeto. Pero alam niyo po, ang solusyon po niyan talaga, lahat ng mga problema, lahat ng ugat ng ating problema sa relasyon, si Kristo. Yan po yung i-emphasize natin sa devotion natin ito. Number 2, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Yung babae tsaka lalaki, nag-i-struggle yan for control. Gusto nilang kontrolin yung relationship. Tapos, yung isang resulta ng kasalanan, yung self-centeredness, yung pagiging makasarili, yung priority mo yung sarili mo. Subukan mo sa isang relasyon, ang priority mo sarili mo, ang puro nasa isip mo sarili mo, tapos yung isa ganun din ang nasa isip niya, puro sarili niya. Walang kahinatnan yan kundi conflict, pagdurusa at brokenness sa isang relasyon. Kung meron ka man lalabanan sa isang relasyon, no? Unang-una na yun, self-centeredness. Gusto mong maayos yung relasyon mo, huwag kang maging makasarili. Unahin mo yung iyong partner. Number 3 po, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Ang Panginoong Jesucristo po, naparito siya bilang Panginoon. Kung gusto mong maayos ang iyong buhay, gawin mong Panginoon si Kristo. Otherwise, kayong dalawa sa isang relasyon, magiging hari kayo, dalawang hari sa isang kaharian, magkakaroon lang ng chaos, kaguluhan. Walang dalawang hari sa isang kaharian ay magkakaroon ng kaayusan. Kailangan isa lang ang hari. Sino yung hari na yon? Si Kristo. So si Jesus Christ dumating sa isang relasyon. Ang gulo ng relasyon nyo, kaya magulo ang relasyon nyo kasi dalawa kayong naghahari. Ang gusto ng Panginoon, manghimasok sa iyong relasyon at siya yung maghari at kayo, tayong dalawa, lagi nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Doon lang magkakaroon ng kaayusan ang isang relasyon. Sa katuruan ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. So Tagalog, mga babae. Actually, pag inaral nyo talaga to, matindi, mabigat yung tono nito Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, yan yung tono po nito May mga exclamation point to Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. So si Jesus Christ, under His Lordship, gusto niya na ibalik yung relasyon natin sa original design ng Diyos sa Genesis chapter 1. Gusto niya magkaroon ng kaayusan. Minamahal ng lalaki ang babae nagpapasakop at gumagalang at rumerespeto at nagtitiwala doon sa lalaki. Pero paano dapat mahalin ng lalaki yung babae? Kung papaanong minamahal ng Panginoong Jesucristo ang iglesia. That's the standard. Yan po ay nasa Ephesians chapter 5. Pwede nyo pong bisitahin yung talata na yan, no? So, si Jesus Christ nanghihimasok sa ating mga relasyon para siya yung maghari at sundin natin kung ano yung alituntunin at batas ng Panginoong Jesucristo. Sa batas ng Panginoong Jesucristo, kung siya ang hari sa ating relasyon, mga lalaki, mahalin ang asawang babae kung papaanong minamahal ni Kristo ang iglesia. At ang mga babae magpasakop sa asawang lalaki kung paano nagpapasakop ang iglesia sa Panginoong Jesucristo. That's the standard. Kung gusto natin ng redemption, kaayusan, healing sa ating relasyon, si Kristo ang dapat maghari at tayo ay yumukod sa Panginoong Jesucristo. Christ must be the center of our relationship.
Kaya bilang application po sa mga verses na ito, number 1, imbis na tayo ang nag-aaway, mga mag-asawa, no, nag-aaway, ang ipaglaban nyo, hindi yung mga sarili nyong kagustuhan, kundi ang ipaglaban nyo yung Christ-centered and God-honoring relationship. Yan ang laban, hindi yung kayo ang magdaglalaban. Ang totoong laban, ipinaglalaban nyo na yung inyong relasyon ay maging Christocentric. Si Jesus ang sentro. At ang laging tanong natin, Lord, nalulugod ka ba sa aming relasyon? Lord, are you being honored? Are you being glorified in our relationship? Meron ba kaming God-honoring relationship? Natutuwa ba si Lord sa relasyon namin na ito? Kung ang sagot ay hindi, ngayon na yung time na, Lord, I want you to become the Lord and King of our relationship. Number 2, address the roots of the problem through the lens of the Bible. Lahat ng problema natin sa relasyon, yung pinakaugat niyan, kayang basahin niya ng Biblia. Kailangan mo siyang tingnan sa perspective ng Bible. Sa perspektibo at pananaw according to the principles of the Bible. Sinosolve natin ang lahat ng problema according to the laws and statutes of God. Laging prinsipyo ng Diyos ang nasusunod. Hindi natin tinitingnan yung ating mga problema sa relasyon sa perspective lang natin. Kasi selfish tayo eh. Lagi nating tinitingnan yung sitwasyon sa pananaw natin. Sa tingin ko, ganito, ganyan eh. Sasabihin ni babae, sa tingin ko, ganito, ganyan eh. Tingin ko, agrabyado ako. Tingin ko, puro tingin ko ng tingin ko. Ang tanong, anong tingin ng Bible sa sitwasyon ng ating relasyon? Anong problema? Paano tinitingnan ng Biblia at paano sinusolve yan ng mga principle sa Bible? Pangatlo po, pinaka-importante, submit to the Lordship of Christ. Si lalaki at si babae, nagpapasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. The moment Jesus Christ enters into your relationship, that's the beginning of redemption. That's the beginning of healing. That's the beginning of renewal. Nagkakaroon na ng kaayusan sa ating mga relasyon. So, ang ginagawa natin, ang gusto talaga nating mangyari, bumalik dun sa original design ng Diyos. Merong harmony, merong unity, merong love, merong respect sa isang relasyon. Paano mangyayari yon? Submit to the Lordship of Christ. Magpasakop sa pagkapanginoon ni Kristo. At once si Kristo ang naghahari sa ating relasyon, bumabalik na rin tayo sa Genesis chapter 1, sa original na disenyo ng Diyos para sa ating relasyon. Submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. Kapag si Kristo ang naghahari sa iyong puso, matututunan mo magpatawad, matututunan mo magpasensya, matututunan mong wag maging makasarili, matututunan mong i-deny yung iyong sarili at mas unahin ang iyong partner. Lahat lang yun mangyayari yung kapag si Kristo ang hari ng ating relasyon. Bakit po? Kasi si Kristo yung unang nagpakita sa atin ng pag-ibig. Si Kristo yung unang nagpakita sa atin ng pagpapatawad. Bakit hindi natin maipakita yung ganong klaseng pag-ibig sa asawa natin? Ganong klaseng pagpapatawad sa asawa natin. Kaya kung si Kristo ang ating hari ng relasyon, siya yung Lord of our relationship, may paghuhugutan tayo ng pag-ibig. May paghuhugutan tayo ng forgiveness. May pinaghuhugutan tayo, may source tayo eh. Pero pag wala si Kristo, wala ang source mo lang sarili mo. Ang pag-ibig natin kakarampot lang. Ang pasensya natin kakarampot lang. Ang pagpapatawad natin kakarampot lang. Kaya yun lang ang mabibigay natin sa partner natin hanggang sa maubos at mauwi sa conflict, tragedy. Pero pag si Kristo hari ng ang ating relationship, ang lawak, ang lalim, talagang may source ka na hindi mauubos. Source of love, source of care, source of forgiveness, source of patience, lahat na kay Kristo na. Para po sa ating discussion, what conflicts are you experiencing right now? Anong pinag-aawayan nyo ngayon? How can the Lordship of Christ help heal relationships and strengthen marriages today? Pag-usapan po natin yan sa ating mga mag-asawa at sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I acknowledge that sin has distorted the beautiful roles you designed for men and women. Instead of love and unity, we often see pride, selfishness, and division. But through Christ,
You have given us the power to restore what was broken. Help me to embrace your wisdom in my relationships. Teach me to lead with humility, to submit with trust, and to love with Christ-like devotion. May my life reflect your perfect order, bringing healing to my family and community. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gusto ko pong batiin ng happy birthday si Sister Iderlina Crisostomo. Nakikiselebrate po kami sa inyong kaarawan at hello po sa mga kapatiran natin sa Tarlac. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung meron po kayong particular na komento dito sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.